doing well. Today is February 14, 11 o'clock in the morning, and the weather is 40 degrees, 40 something. They said it's cloudy, but it looked like sunny. So anyway, I'm here again to talk to you guys about what's going on right now. Today is I am off, but because usually every occasion I prepare to take a day off kasi mas lalo na ngayon sa what happened to us, parang feeling ko I am not comfortable working on any occasion dahil I feel like anxious and gusto ko naman mabigyan ng magandang service ang mga client ko. So, I prepare na ganito na lang. Anyway, busy naman ako dahil dito I'm doing my editing, I'm just doing my video. Kaya okay lang. I supposedly, gusto ko sana last night, ngayon sana I'm preparing for like at least activities outside, but like I said, sometimes iba na ang the next day iba na naman ang mood ko. So okay lang kasi marami naman akong magawa. I'm done with my chores. I already done with my my laundry, nakapag-fold na ako ng everything, and then I'm not planning to cook today because we're going out with my friends and sister-in-law. So it's okay. Just, be with someone is a very good, it's a big help na yan. Anyway, like I said, every occasion is not easy, especially this Valentine's kasi every occasion talagang I am so excited na mag-greet ang anak ko to any occasion because I know her. She never ever miss any occasion. Talagang magre-reach out yun whatever happen, kahit na ang busy life niya, talagang i-squeeze niya yung mga bagay na yan to greet everyone. Kaya I am so proud with her sa mga lahat ng nagawa niya dito sa mundo. Kaya lang ang February, actually syempre it's all about tungkol sa puso, sa heart, kasi it's a Valentine's, not only for a couple but how you feel, if you're happy or not. So ito yung mga ang mga mahihirap na panahon para sa amin, especially this is her last greetings for the occasion dahil ang next na holiday is not until Easter, and Easter is like hindi na siya umabot dahil that's the time that she passed. So yung Easter Sunday, so wala nang mga greetings. So this is her last nag-greeting sa amin. I'm so happy na na-save ko lahat ng text niya. So I was able to, dig yung mga memories na she greeted us every occasion. So that's her last message actually, last greetings sa text. So it's overwhelming because hindi yun madaling maalala yung mga bagay na yan, especially the Easter Sunday. Although ang Easter Sunday is not exact date kasi when she passed April April date ng Easter Sunday, but this year is March, so paiba-iba, but the celebration is the same. So you always remember her on this occasion. Kaya hindi yan madali para sa katulad namin na nawalan ng pinakamamahal na sa buhay na nag-iisa mong anak. Ayan siya. Anyway, itong picture ng anak ko, my husband decided to put it up kasi every floor may picture ang anak ko from first to third floor. But sabi niya, I think just one level lang para hindi tayo hirap.
So, ayoko sana kasi she's always on my workplace, but wala naman akong choice. Totoo naman yung sinasabi niya sa akin, at saka every time yung mga tao dumarating, some people that they don't know what happened to her is maybe they were wondering, and sa mga taong alam naman, it's still hard for them because nasa waiting area ko sila, and then you will see her. So, syempre sa amin, okay yan. Pero sa mga ibang tao, syempre, alam nilang wala na yung tao. So, some people are not very comfortable. So, it's okay. Tiniis ko na rin, but before, matagal ko yan dinesisyon na matagal akong sinasabihan ng husband ko na alisin doon. But tumatanggi ako talaga. I cannot, accept na hindi ko siya kasama dun sa baba. But anyway, that's only a picture, but still, that's how I remember her. That's how I, yung feeling ko na I feel like she's always with me. But like, the reality is like, that's only a picture and just to remember her. But anyway, it's okay kasi wala naman tayong magagawa, di ba, kung di acceptin ang ganitong situation. So, kahit na masakit sa puso, gagawin natin kasi wala naman tayong choice, kundi ipagpatuloy ang buhay na para sa atin. Anyway, natapos na lahat yung mga activities na, like parties, like Valentine's party, and mga iba-ibang DJ namin. So, na lang kami ngayon. Like I said, yung last kong mga video is like, gusto ko na sana mag-start ng kwento about my daughter. But like I said, it's very hard to idig lahat ng mga memories niya, kaya pasensya na kayo, at minsan hahanap pa tayo ng magandang tiyempo para makapag-salita tayo ng tama kasi hindi yun madali. Anyway, today, sige, pag-usapan natin, it's all about sa puso, kasi ang puso, ito yung araw ng puso, kaya puso yung pag-uusapan natin. Talagang ang anak ko, tinuruan ko yan maging fair sa buhay, lalo na sa mga tao. Kailangang maging fair ka, sabi ko sa anak ko, yan lagi ang ini-explain ko sa kanya, to make sure na hindi ka nakakasakit to anyone, and you have to appreciate everything na good na nagawa ng isang tao para sa'yo. Huwag mong kakalimutan yun, sabi ko sa kanya. Kailangan matatandaan mo lahat ng mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Kaya like I said, yung mga every gathering namin or anything, kahit sa bahay lang, pag pinagpipray ko siya, lagi kong nire-remind sa kanya, anak, don't forget to say thank you to all your family and our friends. Sabi kong ganun kasi it's good to let them know na appreciated ka sa lahat ng mga ginagawa nila sa iyong kabutihan. Kaya yan ang lagi kong sinasabi sa anak ko. Kaya sa atin, kako, wala kang pipiliin kahit na sinong maging favoritism mo yung isang tao. Kailangan pantay-pantay yan. Kahit na may iba na masakit sa ulo, just, don't worry about that. Kasi hindi mo naman sila kasama 24/7. Kaya dapat kahit paminsan-minsan lang, you have to be patient and you have to be fair, sabi kong ganon. Kasi pag hindi fair ang tao, parang yun na yung pinakapangit mong ugali eh. Yung namimili ka ng tao. Ako talagang, since before, hindi ko talaga pinractice yung maging unfair sa tao, kahit sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko. Kasi I experience yung mga bagay na it's not fair, kasi kami, although talaga guarantee sa akin, ang talagang it's not fair is like yung buhay. Life is so unfair talaga, just like what happening right now. But what can we do, right? This is our destiny, this is our story. So wala naman tayong magagawa. So itong nangyari sa anak ko is I learned a lot.
Kasi I used to be like, everything is like, gusto ko fair. Tingnan nyo nung pinanganak ko yung anak ko. Talagang ang ginawa ko sa anak ko, gusto ko lahat ng pamilya namin, maging fair kami. Since she was born, actually, ang naging ninang niya, yung panganay na kapatid ng anak ko. Tapos, nung bininyagan siya, and then yung kanyang confirmation is yung second brother ng second na sibling ng husband ko, which is yung older brother niya. Tapos yung mga cousins, at least binibigyan ko sila ng chance na maging fair din. And then yung sa kanyang mga pinsan, kaya lang, siyempre, hindi naman natin sila pwedeng kuhanin lahat. But I'm trying to be fair both side ng family. So I was able to get yung panganay, yung pangalawa, at saka yung sa mga pinsan niya. So fair sila. Kinuha kong ninang yung sister niya dito, like yung parang sister niya talaga, si ate niya. And then yung panganay din namin na anak ng sister ko, para fair lang ba lahat. Tapos yung mga ibang kapatid niya, and then ibang kapatid ko, talagang ganun ang, I don't know, that's my thinking. Kasi like I said, hindi ko kaya yung merong nasasaktan. Sometimes nga, natutrouble ako because I am trying to make it happen. Yung mga bagay na gusto ko wag makasakit sa tao, gusto ko hindi kami maging unfair sa anyone. Kaya minsan natutrouble ako talaga, even the family, kasi pag nakikita kong merong nasasaktan, merong naaapakan, I feel bad talaga. Kaya para sa akin, hindi yun dapat, kasi I grow up kasi na feel ko lahat yung pagiging unfair ng mga tao sa ibang tao, katulad ko, kasi napaka-unfair pagka talagang mahirap ka, talagang you feel like you're nothing talaga, which is in our generation talaga naman nangyari yung mga buhay namin ganun. But like I said, fighter kami kasi we have no choice but to be, yung choice lang namin is to be strong, like what's happening right now to me. Kaya sabi ko sa anak ko, yan ang sinasabi ko sa anak ko, anak, napakahirap nung ma-left out ka. Kaya don't ever try to do that to anyone, kasi that's really, for me, that's really a bad attitude. Kaya, at saka, I was able to introduce my daughter to all her cousins, kay malayo or what, sabi kong ganun, anak, kailangan, I even forced my daughter to speak Tagalog para lang may communication siya sa Philippines, na hindi sila magiging yung hindi sila comfortable, because everybody can communicate with her. But although ang mga bata naman nasa atin, marunong na silang mag-English. But the thing is, they don't practice to speak English. Kaya sa kanila, very awkward yung mag-English. But the reason she is very close to her cousins back home, because she speak Tagalog. At saka, like I said, my mom, she can speak Tagalog, kaya, I mean English, kaya, ang anak ko is very sa nanay ko, because they can communicate. Kaya yun na lang ang tanging nakakatuwa sa anak ko, at in-appreciate yan ng anak ko. Actually ang anak ko talagang linguistic yan, parang nagmana yan sa akin, kasi pareho kami, at saka ang nanay ko linguistic din. Halos lahat ng dialect namin sa Pilipinas is my mom can relate. She can speak any languages, or kahit di man niya masabi, she understand. Kaya very smart si nanay. Kaya yun naman ang nakakatawa kay nanay, lalo na siguro kung nakapag-aral si nanay. I'm pretty sure she's very smart. So yun ang anak ko. Ang anak ko, she speak actually yung foreign language niya is French. So
Actually, before I was like, it's funny because I always check my Doris text, and she knows that I cannot understand French. So meron siyang ang friend yung which is her best friend from they can speak French because this kid is nag-stay din ng Canada. The family is in Canada. So ano siya, he can still speak French. So ang anak ko sometimes hindi ko maintindihan yung text niya because it's French, kaya nakakatuwa. But anyway, sabi ko nga sa kanya why it's not Spanish because this is the second language here in America, and she was like, Mom, it's easy for me the Spanish because our Tagalog is like close to Spanish, so she wants something different. Actually, ang choice niya is French and Japanese, but she picked French kasi natutuwa siya sa accent nila. But anyway, she made it. Marunong naman siya, natuto naman siya, pero I'm not sure kasi wala naman siyang kausap. But when she was in high school, I saw her. She can speak a little bit. I'm pretty sure it's not that fluent, but at least she understand. And kahit na ba hindi dire-diretso, but she can still relate. And I noticed that sa text kasi ayaw nga ipantindi sa akin yung text, kaya yun yung pag nakikipag-communicate siya sa mga friends niya na they can speak French. Anyway, yun yung mga na-experience ko sa anak ko na nakakatuwa din, kasi siyempre tayong mga magulang, lahat inaalam natin about our kids kasi hindi naman natin makikilala ang anak natin kung hindi natin kikilalanin at aalamin at oobserbahan at syempre magiging ka dyan secret agent ka dyan just to make sure that na mo siya na follow mo lahat ng mga nangyayari sa anak mo. So for me, yun ang ginawa ko sa anak ko, although alam ko kung ano yung kung paano, how to deal with her, just to, para hindi siya magalit ba, kung let's say, at saka every time na confront ko siya, I'm trying to find a way to say it like in a nice way na hindi niya mapapansin na I know what she did, I know that she did something. Hindi ko yon pinapahalata para makakausap ko lang siya. Sometimes I'm giving her example and I know she knows that I know what's going on with her. So ganun ang ginagawa ko sa anak ko kasi ayoko naman siyang masyadong i-suffocate dahil naintindihan ko naman ang buhay ng bata. Gusto rin nilang magkaroon ng maging independent at magkaroon ng sariling decision. But anyway, syempre tayo, trabaho natin as a parent na kailangan nating i-supervise lahat ng mga desisyon ng mga anak natin. Anyway, balik tayo doon sa bigiging fair natin sa buhay. Like I said, sometimes natutrouble ako both side ng family ko and then my husband family because nakikita ko kasi na may mga nasasaktan, hindi nagiging fair. Kaya minsan nagagalit ang ibang tao dahil akala nila I'm trying to ipagtanggol yung ibang tao, but actually hindi. Ang point ko doon is gusto kong magkasundo sila, maintindihan nila na we are family. Dapat yung mga diferensya ng isa't isa, we have to be patient kasi wala naman talagang perfect na tao. Hindi naman din natin mahanap lahat yung tao na gusto natin. Syempre, yung mga konting bagay na diferensya nila is pagpasensyahan natin. Kaso, ang nangyayari, they end up na sa akin nagagalit ang tao because pinagtatanggol ko yung mga taong hindi nila gusto. Pero sa totoo lang, hindi naman yun ang point ko. Gusto ko lang magkasundo sila na, hindi natin kailangan
awayan yung mga bagay na hindi naman dapat. Basta ang akin lang, wag tayong makasakit sa isang tao. At saka since I met my husband, at saka since na nagpunta ako dito sa Amerika, we already have a deal. Kasi ang husband ko, lahat sila magkakapatid andito na. Hindi ka katulad ang mga kapatid ko nung dumating ako dito. Isang kapatid ko lang ang dito. At hindi din siya capable to help my family back home. Kaya nung naka-start na akong magkaroon ng income, kinausap ko na talaga ang asawa ko na sabi ko sa kanya na ang pamilya ko is, alam mo yon from the beginning, tumutulong na ako, naandun pa ako sa Pilipinas, sabi niya naman sa akin, okay naman, ang husband ko is, he doesn't care, hindi naman siya madamot. Kaya lang, ang sabi ko sa kanya, tutulong ako sa pamilya ko sa abot ng makakaya ko. Pero kahit tutulong ako, hindi kita idadamay sa pag-provide kung paano ko sila tulungan. I will find a way to help them na hindi ko idadamay, hindi ko idadamay yung pinaghirapan mo dahil ayoko na someday magkakaroon tayo ng problema na isusumbat mo sa akin na ang mga pinaghirapan mo ay napunta sa mga pamilya ko. I don't like that. Kaya sabi ko sa kanya, I hope you don't mind na tulungan ko sila sa abot nga lang ng makakaya ko. Sabi kong ganun sa kanya, but hindi kita ibabother. Sabi kong ganun sa kanya. Kasi ikaw, pasalamat ka, ang pamilya mo, they don't need help. Kasi andito sila lahat. Not like my family, hindi naman kami pinanganak na meron kaming kabuhayan at saka lumaki kami na will helping each other. Kaya kahit papano binahagian ko sa abot nga lang ng makakaya ko. So anyway, nangyari naman yun. Nagkaroon naman ng at saka ang sabi ko sa kanya, if you have problem with my family, ayokong ikaw ang away o magko-confront sa kanila. If you have problem with them, you have to talk to me and I will take care of my family. Same thing with you. Sabi ko, I will respect all your family. Wala silang makikitang anything sa akin. I will respect them. Sabi ko, at wala akong karapatan na kung makakita man ako ng hindi maganda, I have no rights to, confront them. But I will talk to you, sabi kong ganun. Kasi pwede tayong mag-usap. Kasi hindi natin, katulad mo kako, yung pamilya ko, hindi mo pamilya. So, anything na bibitawan mo ng salita, hindi katulad pag pamilya mo, nagkakasamaan kayo ng loob ngayon. But tomorrow, it's posible na magkabatian kayo. Hindi katulad ng hindi mo kadugo. Minsan, yung nasabi mo, hindi na pwede bawiin, hindi na, parang wala ng forgiveness. Maybe, ignore lang, pero the pain is always there. Kaya sabi ko, yun ang kaibahan ng pamilya at ng pamilya at hindi pamilya. Kaya yun ang sabi ko sa kanya. But the good thing with my husband, hindi siya nag-ask ng any he didn't even ask me how much I'm making, but alam niya na I squeeze my family back home at hindi ako nakarinig ng any negative tungkol doon. Basta ang promise ko sa asawa ko, I will do everything I could, pero pag ang anak ko na ang nangailangan ng pera, at hindi ko na sila kaya i-provide, talagang mai-stop sila lahat dahil ang priority ko is my daughter. Kaya tinake advantage ko while my daughter is still in grade school, but nung nag-college na yung anak ko, I have to be reality na, but sa nanay ko, I can't. Hindi ko siya pwedeng ma-stop. Maybe there's a time na talagang gipit na gipit ako na talagang hirap akong mag-provide for nanay, but I am still, trying my best to, help her. So anyway, yun at saka ang anak ko, in-explain ko sa kanya yan na yun ang ginawa ko. She knows that, she understand that. Kaya ang anak ko talagang
very fair siya sa lahat ng pamilya, both side. Nakita ko siya at saka nakita ko yung sabi ko sa anak ko ang pamilya ko, yung mga kapatid ko, hindi sila pare-pareho ng buhay, sabi ko. Pero hindi ibig sabihin na merong pinakamahirap ay hindi mo sila titingnan ng fair sa mga taong may mas maganda ang buhay, sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, kailangan i-treat mo sila, iwag yung sa kabuhayan nila. Tingnan mo sila as a human being, as your cousin, sabi kong ganun sa kanya. Kasi ako, ang lahat ng pamangking ko, binild ko ang relationship namin na I want them to respect me and comfortable sa akin. And I try my best na mabigyan ko sila ng magandang treatment. Kay mahirap o nakakaangat ng konti, hindi ko iniisip na i-treat ko ng special yung mga taong mas merong kabuhayan kesa sa walang kabuhayan. Mas binibigyan ko ng more attention yung mga pamangking ko na hindi sila nagbuhay ng katulad ng buhay namin dito. So, yun ang pinakita ko sa anak ko. Even here, kahit na sa side ng husband ko, hindi ko sila kinampihan either side. I'm trying to be flexible to everyone kasi hindi ko kayang maging unfair to anyone dahil naramdaman ko ang buhay na hindi naging fair sa buhay ko. But anyway, still, ang buhay ng tao you cannot control. Ang story ng buhay is not like all yung gusto mong mangyari. Kaya naintindihan ko ngayon na lahat ng ginawa ko is I don't know kung mali or tama, but para sa akin ayoko lang makasakit ng tao at saka I'm trying na hindi ako makapagsalita ng masama sa kapwa ko, especially sa family ko. So yun ang minentain ko talagang ugali ko na syempre hindi nga naman tayo pare-pareho. Kaya ngayon, what I learn right now is to ignore whatever their problem. Kasi ako noon, parang ako yung voice ng lahat ng kapatid ko. Pagka meron silang gusto ipasabi, parang ako lagi ang inaano nilang magsalita na sabihin kung kanino man. But now, I understand what life is. No, I don't wanna do that anymore. Kasi sometimes misinterpret ako ng tao. They think ako yung bias, ako yung hindi marunong tumingin ng fair na buhay. So, I learn, a lot for this thing happen sa anak ko na naawa din ako sa anak ko dahil tinuruan ko siya ng ugali na hindi naman yun ang ugali niya actually. But like I said, for me, parang how you mold the person, kung paano mo sila i-mold o paano mo sila i-raise is yun ang dadalahin nila until, the end. But I just realized na ang natural ng tao, na ang ugali ng tao, you cannot change that talaga. And it's up to them too, to see yung mali nila at yung ugali nila. So now, natuto na ako. So I'm trying to relax my brain not to think about somebody else's problem. Kasi now, I have my own problem and no one can help me but me. So, but it's not, doesn't mean na I don't care about them. I just wanna leave them alone. What's their kung ano man yung problema nila, because I have my own problem right now na I can't even, figure out how can I help myself. But anyway, just like I said, ganun lang naman. Talagang ang hirap lang talagang mabuhay. Welcome to La Fiamma Restaurant.
Happy Valentine's to everyone. This is lasagna. Where's that ate? Red snapper. Red snapper. And steak. It's yummy. Happy Valentine's, everyone. Come on, that. Ito na yung artista. Traffic. Nandito na yung ito na yung celebrity. Happy Valentine's, madam. Happy Valentine's. Happy Valentine's, everyone. Agorder ka, madam. Nagtalog di office 4:45. Test. We're all complete. Happy Valentine's. Lahat atay ta soup data itakam na nalag na sila kanina. Masawi, wala silang partner. Wala kaming Valentine. Too bad. Too bad. Wala kaming Valentine. Wala kayong Valentino, hindi kayo namumulot dyan sa labas. Mamulot. Ay, sayang. Mahina, mahina.